Good morning everyone. Kami nagkakatag dito sa Corona sa pag-ibang natin sa kailangan dito sa Tingaga. In just a moment in time, mag-start with sa ating divine worship service. Psalm 66, 1 to Psalm 63, 1, 5 to 7. You, God, are my God. Previously I asked you, I thirst for you, my whole being longs for you. I have been you in the sanctuary. I held your power in your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up your hands. I will fully satisfied as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you. 7. Because you are my help, I sing in the shadow of your wings. May I request everyone to please stand for a moment of silent prayer. Let us
Dear Lord our God, our Holy God, thank you, Gigs, sa mga kauturan, hindi nga pag-ahon. Iyari kami sa isang tulong na kami nag-iwo, igahatag sa amon yung mga dawat-dawat tanan na kami iyara kami mabakto sa mga pulong dahil natuto din mo sa amon bilang kami yung mga kansal. Dear Lord, namon ka po iyara sa iyo. Pag kami man depende sa mga tudlo nimo sa mga dawat-dawat na kami magbuato. Subong man sa mga manok mga budlay, iyara ikaw sa paglatas, sa kabasto, determinasyon. Ini ang mga pulong magkahatag nila ang natudlo sa amon. Grabe na remind sa amon na inyong mga buhat, hindi mo paghatag sa amon sa mga puluhaton, at paghatag din mo sa amon sa mga basko, ng mga spiritual, ng mga pagkaon sa amon mga pusoon, spiritual na pagkaon sa amon mga palinsaron, ang hindi mga butang, yara, o nagkakalimit sa iyo. Sumuman sa amon mga kauturan, kaupot ng kasimbahanan na sinina kagahon sila man mag-dulot, mag-servisyo sa imo, mag-ahatag, pagpasalamat sa mga inatag, kaging tubay nila sa imo. Guide sila, pag-aayos sila sa mga iyong kasimbahanan, ang mga kauturan nila nagkakari, nagkakadko sa simbahan, mag-bantay sa ila, mag-abot sa albalay ang lapuanan sa maayo. Dear God, subong man kami nagpasalamat sa ginagubay nimo sa adlaw-adlaw ng mga kinahanglan. Subong man subong at simpo na mga estudyante magabalik na sa eskwelahan. Gayet kini sisa sa mga kinigalan, ang mga magabalik sa eskwelahan, ikaw magpapasok sa ila. Kaya ang palibot ng tatuan nila, kabalo kami may nagit, pertigit kabudlay, ang mga tentasyon, yara sa palibot. Pinapanumdum din sa ila, ay ang tudlo nimo, yaragit sa ila. Dear God, ang inyong mga mensahe sa inyong kagahon, magatatakit sa amon, magapundo sa amon paminsaro, ang mga tudlo nimo, siningag kagahon, ang dito sa iyo. Salamat man sa mga kauturan nimo, ng mga maayong git at pusoon, na provide sa mga kinalanon sa mga simbahan, provide sa mga kinalanon sa mga kauturan. Thank you, Lord. Ang tanan ng butang, kag-amon wala pang pangayuan sa pagpasalamat. Sa sininga kagahon, pinapangayuan naman sa pagpasalamat bilang hatag karugay nimo sa amin. Dear Lord, wala kami sa may mahambal sa sininga kagahon, kundi salamat sa tanan, kaging hatagit nimo sa amin. Kami tanan, salamat, pasalamatan namin. Amen. Bumabalik sa pagbubo.
Mayong aga sa inyong mga tanan. Good morning. So, kung daw hinatigog siya nila, wala akong nakapamahaw mo. No? So, kaway pa nga nakapamahaw pa. Today, kayo ginaan sa pagdala sa pulong sa Ginoo sa inyong matunga. And I think siguro this is the last man mula kitalay kita sa church, no? Salamat sa Ginoo, ginhatagin nga kay gayunan. This time, makapamalandong kita sa inyong pulong. If you have a Bible, please open your Bible in the book of Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Proverbs chapter 3, verse 5 and verse 6. I know this verse, some of you sa Ulado, familiar kayo, pero akong pagkatunan, sa liwata hindi nga pulong. Pagkabasahon kundi kung nagkakambalang pulong sa Diyos, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Let's pray. Father, Lord in heaven, once again, thank you, Lord, for this morning that you've given us. Thank you, Father, for your faithfulness and goodness na ginapakita sa among napapuhi. Salamat sa imong kaayo nga sa diin kawit nag-upod ka namon sa bisan anong mga tinion Ginoo nga among ginatubang, but still your grace is always enough, Ginoo, sa among life nga makapadayon kami sa pag-alagad sa imong Ginoo. Lord, we pray for this morning nga ikaw gid magalikop sa amon sa imong balaan nga gahom, dili pagtuguti ang gahom sa yawa nga magatublag sa kanang buhaton Ginoo sa among karon. And Lord, ikaw gid magapakamayo boksing among kasing-kasing ug nahuna nga ining mga pulong remind sa amon o magapanundong sa amon na dapat kagid namon, Lord, saligan sa bugos namon nga kinabuhi. Kay sometimes, Lord, we trust sa among kaugalingon nga pangintsinti, sa among kaugalingon nga binuhatan, and sometimes, Lord, late na lang ang pagsalig namon sa imo kung ara na kami sa ital-ital, Ginoo. Apang kami gid pangayo sang bulig sa imo sa pagpupud, Ginoo, sa amon sa pagpamalandong sa imong mapulong karon, imo alagad kay sa imong nga alam kag ikaw ang makita sa tuna magapathag sa amon sang imong pulong, Ginoo. Kag ang tanan ngini ginatugyan pasalamatan namon sa imo in Christ's name. Amen. Now, in the book of Proverbs chapter 3, kabalo kong kalabanan din sa inyo sa ulado ini, no? Kaya syempre, ginatudlo ini sa aton sa atong mga ginikanan, and also ginatudlo man sa mga bata kung paano magsalig sa Ginoo. Now, Solomon was the wisest that ever lived. He asked God for wisdom to rule the people of Israel. So it means, si Solomon, isa sa mga tao nga pinakaalam. Imagine na bala, nation to nation, nag-travel, nagakagto sa Jerusalem o sa Israel, sa pamati lang sa iyang mga pululungon. And some of the king na leaders sa mga nasyon nagadala sang gold, silvers, peacocks to offer to Solomon. Nga nag-offer sila kay Solomon. Some of them nag-travel years, months, weeks, or days sa pagkatulang sa pagpamati kay Solomon. Because they know that Solomon pinakaalam nga taho sa bugos nga kalibutan. Kag gusto nila pamatian si Solomon, gusto nila pamatian ang mga panghabalanon ni Solomon. Nga si Solomon, ginhatag sang Diyos ang ginatawag na kaalam sa iya. Because Solomon, he asked God about knowledge, because hindi lang kay natural knowledge, but it's the divine knowledge na ginhatag sang Ginoo sa iya. Anong purpose na ginalaw sang Ginoo when Solomon asked the Lord, Lord, please give me a wisdom? Why God allow wisdom to Solomon? Anong purpose? Because nakita sa Ginoo, ang wisdom na gin-ask si Solomon is not sa iyang kaugalingon nga personal, is not sa iyang kaugalingon nga intention, but Solomon asked wisdom to the Lord for the purpose that He wants to lead the Israel people. That is God, why God allow wisdom na ginhatag kay Solomon.
Now, siling sa pulong sa Diyos, and this chapter or this verse, siling niya, He shall direct thy paths. It means the person who trusts the Lord, nga ara sa Ginoo, then God shall direct thy paths. Now, siling sa pulong sa Ginoo, and this Proverbs, that is a popular kaayo nga verse, tama ka familiar nga verse, and they are a source of comfort when a person is ongoing through a situation nga hindi niya maintindihan. It means sometimes sa aton nga life, kung may ara pa isa sa mga verse nga naga-comfort sa aton sa tion nga mga sitwasyon nga nadudayan kita, nabugatan kita, and this is a verse nga naga-remind sa aton. And this is the verse nga naga-comfort sa aton, nagapakita sa aton nga may ara kita isa ka Dios, nga may ara kita Dios nagaupod sa aton, nga may ara kita nga Dios nagabulig sa aton sa anuman nga sitwasyon sa aton nga kabuhi. And sometimes even ang imong heart na nabugatan, ang imong heart na hindi na nimo maintindihan, there is a Lord nga naga-comfort sa imo if you trust to the Lord, because He says, sa isang pulong sa Diyos, if you trust the Lord, then He shall direct your paths. It means this is our objective sa aton nga kabuhi. He shall direct thy paths. Objective in the life of Noah, Abraham, Moses, Joshua, David. Ano ni ang objective sa ilang kabuhi? Ano ang objective nila? Sorry. Ano ang objective nila? God leads them. Why? Because they trust to the Lord. That's why ang Ginoo nagiya sa ila, ang Ginoo nag-guide sa ila, even damo sang tao nga nagpakalubo sa ila, damo sang tao nga nag-persecute sa ila, damo sang tao nga nagpakalain sa ila, but God leads them because they trust the Lord. Amo man na sa ato nga kabuhi, if we trust the Lord, then God magagiya sa aton sa nagakaangay nga dalanon. Because these people, Abraham, Joshua, Moses, kung wala sila pagsalig sa Ginoo, and do you think God magahatag sa ila sa nagakaigo nga dalanon nga malambot nila ang ilang goal sa ilang life? No! Why allow sa Ginoo ang ingiling ng mga butang? Because nakita sa Dios nga ila pagsalig sa Ginoo, das taas kayo ang ilang pagsalig sa Ginoo, himpit kayo. And sometimes in our lives, sometimes we are lack of faith. And sometimes instead na mag-una kita palapit sa Ginoo, nagkasuli, nag-change, delete na kita, arat na kita sa ital-ita kang maghambal kita. Lord, ginatugyan ko na atanan sa imo. And also, this is to be objective sa atong mga kapatid. Kung sa Bisaya pa, that is ang ginagamit nila ang prayer that is tumong sa imong kinabuhi. Ngano man siya magagiya sa aton sa nagakaangay nga panahon. Now, paano kita or siya magagiya sa aton sa nagakaigo nga dalanon? Now, paano kita giyahan sang Dios sa nagakaigo nga dalanon, sa nagakaangay nga dalanon? Siling sampulong sa Dios agud giyahan kita sang Ginoo sa nagakaigo nga dalanon nga ginapakita sang Ginoo. Siling sampulong sa Dios in verse 5, siling sampulong sa Ginoo, trust in the Lord with all your heart. It means, brad nimo galit makita, agud nga makita nimo nga ang
Dios magagiya sa imo sa nagakaangay nga dalanon, sa straight nga dalanon, sini sampulo sa Ginoo una, and verse 5 dire gipakita dire, trust in the Lord with all your heart. It is clear kaayo, ginpakita ay sometimes it's hard to trust knowing you might die doing it. Sometimes, putay kaayo, Lord, paano pa ko magsalig sa imo? Paano pa na ako itugyan ang akong kabuya sa imo if I die today? Lord, paano pa ko magsalig sa imo kung ako ni ang problema ang akong ginaatubang? Di pala? And sometimes it's hard sa pagsalig sa mga amuna nga butang sa imo nga kabuhi nga nagaital-ital ka. Now, paano mo ibutang ang focus mo nga pagsalig sa Ginoo if you know that today you will die? Paano mo explain? Paano mo ipayag, Lord, ginatugyan ko sa imo kung amo na kabutang ang imo ginaatubang and siguro sa imo ang kabuhi, Lord, ngano nga ako man itagaan mo sa amo nga problema? At the book of Job, chapter 13, verse 50, sabi niya, though he slay me, yet I will trust in him. Let's look at in the life of Job, one of the best example na even mga question nag-abot sa iya nga kabuhi, damo sang tao nag-question sa iya nga Job nga nagapadayon ka palatan sa imong nga Dios, nagingkwa ang imong manggat, gipamatay ang imong nga bata, gitubuan ka sa masakit or sa kato sa imong kabuhi, nga nagapabilin ka pa. Pagsiling ni Job, ano nga ba sa pulong sa Ginoo? Though he slay me, yet I will trust in him. Sa gihapon, maghahatag ako sa mga rason para sa Ginoo, because nga man nakita ni Job na amo na ang pagsalig niya sa Dios. Even Solomon, nga ang sulat niya, trust in the Lord, nga alaman siya, gwapo man siya, and nation to nation nag-offer siya sa mga gold, sa mga peacocks, sa mga silver, and some of the silver gani gina-reject na niya. Pero nga salig yapon ni Solomon ang iyakabuhi sa Ginoo, because nakita ni Solomon that without God he is nothing. And same with us sa atong life, that without God we are nothing, but we are to question the Lord. Sino ka? Sino ako? Sino kita? Nag-questionan kita nato ng Diyos. Look at Solomon. Alam, at siya, hindi lang kay alam, kundi siya ang pinakaalam sa bugos na kalibutan. Grabe ng gold ang ginadala sa iya, sa offer sa iya, sa pagpamati lang sa mga tao. Siguro kung ikaw, guro, grabe na ang bugal sa inyo. But ano sa ni Solomon? I trust the Lord with all my heart. Nakita ni Solomon that he is nothing without the Lord. That's why when Solomon asked knowledge sa Ginoo, itugot sa Ginoo, kay ama nakita sa Dios nga ini nga knowledge hindi niya gamiton para sa iyang personal, but gamiton niya para sa paglead sa mga tao, sa mga Israel. That's why allow sa Ginoo ang amo niya kaalam, divine knowledge sa iya, agud nga makita ni Solomon nga kinahanglan niya manggaligiyahan ng mga tao. Sometimes kita yan nag-aasa Ginoo, pero gaduha-duha pa ano man, ihatag mo sa Ginoo ang depende. Huy, kulang kita sa pagsalig sa Diyos. Hindi ako sinakali ang ginagawa sa tulong sa Ginoo. At all times, include God in everything you do. It means, ang gusto sa Ginoo, ang gusto niya ipakita, dahil sa pulong niya, all times, include God in everything you do. How to trust God with all your heart? Paano natin saligan ng Ginoo sa bugos natin makabuhi? Trusting God with all your heart involves a holistic surrender. Holistic surrender and commitment to God's wisdom and guidance. Maghambal ka holistic, that is kabugusan, it is wala sambilin. 100% at 99, ang safeguard kami, 99% of germs, di ba? Ang nakabas ang pulong sa Ginoo niya, that is holistic, kapukusan sa imo, nga kabuhi, itugyan mo sa Ginoo nga aman, to surrender sa ginatawag nga commitment and wisdom, kag guidance or paggiya sa Ginoo sa imo nga kabuhi. That is ginatawag nga pagsalig sa Ginoo. It means trusting God, holistic surrender.
Commitment. You commit sa imo kaugalingon sa Ginoo. Not only commitment to God's wisdom, but sila niya embracing His teaching and command. Means, i-impress ko dan kung sa ordinary nga pulong, ihakson. Arab lang, ang hapos ni mo, arang daw wala na sang buwas. Perti kahugot. Nga anuman nga tayog sa imo, anuman nga butong sa imo, hindi ka makuha kay nagakupyat ka sa tudo. That is embracing sila sa pulong sa Diyos. It means, ang luyag sa pulong sa Diyos, na himuon bilang isa Kristohanon, ga-impress kita sa iya, nagakupyat kita sa iya, nagahagos kita sa iya, na hindi kita makabuya. Sometimes, in our life, among kita sa limang pulo. Kagamay nga tando, pulo kita. Di ba na? That is a rule. Pero kung pugta na ito, biskan ano pa abutong sa imo kamot, sa imo nga pagkilala sa imo, hindi ka madala. Pero kung ang imo pagkulat, kaangay lang sila, gamay nga butong, madula ka sa imo. Pero if you hold the Bible, if you embrace ang imo nga pagkilala, if you embrace ang imo nga pagtuo sa Ginoo, anumang kabutong sa imo nga kamot, anumang kabutong sa imo sa anumang pagdilaw, hindi ka mahulog because you trust in the Lord with all your heart. Ito mo ni kay Solomon. May aray sa storya. Storya lang ni pero baan natin sa kaleso. I don't know kung hambang na ito. Sila sa isa ka istorya. May isa ka bata na gusto magkabuk sa taytay na bubaon. Ang taytay, isi-isi, or ang kahoy, ibang gabuk, ibang tututod na, gusto magkabuk sa bata. Hindi katabok ang bata, bangod kay ang taytay kuba. Nakita iya, si Jesus pakagto sa iya. Nakita yan. Galakat si Jesus, pakagto sa iya. Siling sa isa kabata. Jesus, gusto ko man magtabok sa sining taytay ng gubaon, pero hindi ko katabok. Ang balya, Jesus, pwede ko kauyat sa imong kamot para makatabok ko sa taytay. Siling ni Jesus niya, hindi ka pwede kauyat sa akong kamot. Ang siling ni Jesus, ako ang pauyata sa imong kamot. What's the lesson? Allow nga ang Diyos ang mag-hold sa imo nga kabuhi. Agul hindi ka nadasma. Now, ang bata maglakad 1 year old to pasaka or nag-start sa pagtikang-tikang niya. Sino ang nag-auyat? Ang bata or ang parents nag-auyat sa bata? Ang parents. Naman. Ay mas sigurado sa parents na kung siya ang nag-auyat sa iyong bata, secure niya na hindi nadasma. Di pala? Same with the Lord, allow that yourself sa imo kaugalingon nga ang Diyos ang mag-hold sa imo mga kabut. Impress kita sa Ginoo. Impress natin akong kabut sa Ginoo. Kay ang Diyos mag-akupya, mag-comfort sa aton sa anuman na sitwasyon sa aton. Tiyan mo sila isang pulong sa Diyos at is embracing His teaching and command. It means anong po sa iba magkambag ka embracing sa about sa iyang teaching and command. It means nagapakita, nagademonstrate sa kinatawag na love and faithfulness. It means when you embrace to the Lord, nagapakita sa dako nga gugma nimo sa Ginoo kapag ka matutong nimo sa Diyos. Hindi ka man na mag-impress, hindi mo itugyan ang imong focus na kabuhi sa amo na nga bagay if wala nimo ginikugma ang Ginoo kag wala ka santuman nga pagtuo saya, pagsalig saya. That's why when you embrace to the Lord, nagapakita gali sa ginatawagan o tuod nimo nga paghigugma at pagkamakatutong nimo sa Ginoo. That is trusting the Lord. Embracing, demonstrating love and
faithfulness. Kaya naman basang pulos ng Ginoo. Not only demonstrating love and faithfulness, but sila niya honoring Him with all, or honoring Him with our wealth and first fruits. Nag-honor ka sa iya and you surrender sa mga bahin nga arat sa imo nga kabuhi. It means nagapakita sa pag-atag sa Ginoo. First fruit. Anong purpose na? That is the act of our faith sa Ginoo. Action sang aton nga pagtuo sa iya. Includes sa tinatawag nga accepting, sa tinatawag nga discipline and correction. It means when you embrace the Lord, gina-accept nimo ang iyang pagdisiplina sa imo, gina-accept nimo ang correction sa Dios sa imo nga kabuhi. If you trust the Lord, meaning embracing, including, accepting, discipline, and action, and demonstrating love and faithfulness sa pagpangalagad sa Ginoo. Anong requires? Anong gina-require sa Ginoo? It requires sa ginatawag na understanding or pag-intindi that God's rebuke is a form of His love and care. It means when you embrace the Lord, may ara ginatawag na rebuke, may ara ginatawag nga honoring, may ara ginatawag na discipline and correction ay nga aman because God cares for you. Gina-care kita sa Ginoo, ginahigugma kita sa Ginoo, nga may rebuke kay hindi gusto ang Ginoo nga magpabilin kita sa mga butang nga sala nga ari diri sa kalibutan. That's why He rebuke you. Kay palangga ka sang Ginoo, kay gina-care ka sang Dios. Gina-rebuke ka kita. Anong purpose? Why God rebuke us? Because the purpose is for our growth and improvement. Pagtubo sang aton espirituhanon nga klase kabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. To trust God, you leave no room for doubt. Kakahon sang pulong sa Diyos. To trust God, you leave no room for doubt. Wala ka sa pagduwa-duwa. Isa gahambal kita sa atong kabuhi. Nagasaling man ko sa Ginoo. Pero ang buta kung ihatag yamang gini sa akon. It means niya no room for doubt. If you trust to the Lord, it means wala ka sa pagduwa-duwa. Ihatag na isang Ginoo if you trust Him with all your heart. Di ba? Nga naman, if you trust the Lord with all your heart, He will direct your path. Di ba? Paano ka i-direct? Paano ka giyahan sa Ginoo sa nagakaigo nga dala nun? Kung una-una nga bahay sa imo nga kabuhi, wala ka sa pagsalig. That's why God requires ang itawag na to trust Him because He direct our paths. Amo nang gusto sa Ginoo sa aton nga kabuhi, amo nang purpose kung nga ginsulat ni Solomon that even Solomon is a knowledgeable person, but ang iya nga bugos nga kabuhi, ang bugos niya kasing-kasing, gintugyan niya sa Ginoo and wala siya sa pagduwa-duwa, included or involved everything situation and relationship in your life. It means to trust God, involved gali ang tanan. Relationship, situation sa imo nga kabuhi. Now, the question is, kamusta ang relasyon mo sa Ginoo? Kamusta ang relasyon ka sa Diyos? Ayan bala, nag-embrace kita sa iya? O basi may ara kita nagap? That's why makambal ka nga, ang Diyos daw hindi magtugot sa akong nga pagpanamuyo because may ara ka nagap. You know He is always right and will never deceive you. Nakita ni mo nga Ginoo ay sakto sa pagtudlo sa imo kag wala iya ka gina-deceive.
ang pagsalig sa Ginoo nagaabot ni natural sa akong kabuhi. When you know Him and how He works sa imo nga kabuhi. Hindi ka mag-abot sa punto or hindi mag-abot sa imo nga kabuhi nga magsalig ka sa Ginoo kung wala nimo nakita ang iyang words, ang iyang himuan sa imo kabuhi. Kung galing ka nakita nimo, that's why you trust the Lord. Pero sometimes naging ignorante kita sa kamatuoran. Look at the people of Israel. Naging ignorant sila sa ilang kabuhi. Remember from Egypt to Promised Land. Ginpakita sa Dios, ginplastar sa Ginoo ang iyang pag-iya through Moses, ginplastar sa Ginoo ang mga miracles nga inimuan niya ali sa 10 plagues, pakadto sa Red Sea, pakadto sa Jordan River, pakadto sa Promised Land. But the people of Israel, ano natabo? Naging ignorante sila gihapon. Nakita nila that God is a powerful, pero anong ginimo nila? But still, reject ang Ginoo, ang naghadayon sila sa pagkabuhi sa malaot. Nga naman, because wala sila nagsalig sa Ginoo sa bugos nila kinabuhi. Kunya, ano nga nabuo nila? O ano nga tabo sa ila? Until such time na gingamit sa Ginoo ang iba na nasyon sa pagdisiplina sa ila, kay hindi na namin ang ila binimo. Trusting God comes naturally when you know Him and how He works sa atin nga kabuhi. Sometimes it's hard to trust someone you don't know and can't rely on. But remember, God is trustworthy and faithful sa aton nga kabuhi. Masaligan kag tama katutong ang Ginoo sa aton nga kabuhi. That's why saying niya, God expect that you will trust Him with all your heart, not just a part of Him. It means, ang Diyos nag-expect na magasalig ka sa iya, sa bugos nimo, nga kabuhi na a part of it, na jutay lang. No! Sabi niya, sa bugos nimo nga kabuhi. Kung may arak ang papagduha-duha utod subong, ikwa anak, ikaksana. Kay ina ang klase pagtuo, that is lack of faith. Wala sa direksyon nga ginatugot sa Ginoo, wala sa direksyon nga ginapakita, nga ginaplastar sa Ginoo. Paano kagiyahan sa Dios sa nagakaigo nga dalanon nga ginasiling niya if wala asang itawag nga trust in the Lord with all your heart sa bugos nimo nga kabuhi, sa bugos nimo nga kasing-kasing. That's why a good nga gusto mo nga giyahan niya ka, magsali ka sa iya. When you don't trust Him wholeheartedly, kung wala kita sa bugos na pagsalig sa Ginoo, it means we question His abilities. Remember, kung wala ka sa bugos na pagsalig sa Ginoo, gina-question nimo ang ability sa Ginoo. In the book of 2 Peter chapter 1 verse 4, anong sabi niya? Basahon ko din. 2 Peter chapter 1 verse 4. Though this, He has given us His very great precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desire. It means sa pulong sa Ginoo, giving us His very great, precious promises. It means, kung nagsalig ka sa Ginoo, sa bugos nimo nga kinabuhi, sinisang pulong sa Dios, ihatag niya sa imo ang mga promisa, ang mga saad nga ginahambal sa iya nga pulong. Trust in the Lord with all your heart, and He will direct your paths straight. Ikadua, not only trust in the Lord with all your heart, but second, sila isang pulong sa Diyos. And verse 5 also, sila niya ang supon sa pulong sa Ginoo dila sa verse 5, not only sila niya trust in the Lord with all your heart, and sila niya, and lean not your own understanding.
Yan. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga kinabuhi kag sila niya hindi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Amo na is ang buday sa aton di pala. Nagasali kita kay may ara kita kuwaan, nagasali kita kay may ara kita sandigan, nagasali kita may ara kita dali-dalian, nagasali kita kay may ara kita posesyon. Pero, pwede sa isa lang kapiso, ang tanan nga may ara ka, mawala na. Pero ang pinaka-importante, kung paano mo itugyan ang imo kabuhi sa Ginoo. That's why said ni Solomon, I trust in the Lord with all my heart. Kag wala ko nagadepende sa akon nga kaalam nga kung anong may ara ako. In our life, hindi natin sandigan kung anong may ara kita, hindi natin biliban kung anong may ara kita. When you don't understand and think you could do better, ano ang sabat ni Job? Anong sabat sa Ginoo kay Job? Kag ano ang sabat ni Job sa Ginoo? In the book of Job, may ara na ginhambal ang pulong sa Dios. Job chapter 38, verse 1 and verse 4. Verse 1 and verse 4. So then the Lord answered Job, then the Lord answered Job out of the storm. He said, who is this that darkens my counsel with words without knowledge? Brace yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Where you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. Then, anong sabat na sa pulong sa Ginoo in chapter 40, verse 3 and verse 4. Sabi niya, I am unworthy, how can I reply to you? I put my hands over my mouth. Then, anong sa isang pulong sa Ginoo, chapter 42, verse 1, or verse 4, verse 1 down to verse 6. Sabi niya, then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No plan of yours can be thwarted. You ask, who is this that obscure my counsel without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. You said, listen. You said, listen now, and I will speak. I will question you, and you shall answer me. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore, I despise myself and repent and dust and ashes. It means nakita ni Job na biskan anuya kanimo sang bagay sa tibangan sa Ginoo, ambang sang Ginoo sa iya. Job, kung alam ka, kung amo ka na kaalam, ara ka bala sa pagtuga na kung sa kalibutan. Kung alam ka, i-explain sa akon, ipahayag sa akon. But sabi ni Job, Lord, nagsala ko. Mas maayo pa, mahipos na lang ko, at tabunan ko ang akon nga baba. Sa una, nabakianta lang ka, pero subog, nakita na ka. It means, na-experience ni Job ang gahom, ang power sa Ginoo sa iyang kabuhi. Gipa-experience sa Ginoo. Di amo man na sa akong mga kabuhi kung mga bagay nga hindi na akong naintindihan, hindi na akong mahimo, palapit ka sa Ginoo. Ito yan sa Ginoo. Hindi kita mag-depend sa atong kaugalingon nga kaibalo, kaugalingon nga kaalam. God, He always knows what is the best for us. Nakita iya sa Ginoo, kahit paluya ang Ginoo kung ano ang pinakamaayo, kung ano ang pinaka-the best sa aton. We need to recognize
our own limitation. Nga may ara lang kita yung limitasyon sa akong nga kabuhi. Nakita ni Solomon nga may ara lang sa limitasyon. Nga hindi niya malambot ang tanan. Although nga alam siya, pero sa ni Solomon, Lord, may ara ko yung limitation sa akong nga kabuhi. And that's why wala siya nagsalig sa iyang kaalam, nagintugyan niya ang iyang nga kabuhi sa Ginoo. Di, sinpugin kita nga hindi natin butangan, nga hindi natin i-recognize ang limitasyon sa ating nga kabuhi. Ano ang nag-appears, ano ang nagapakita sa insakto ng mga choice sa ating nga kabuhi? Ano ang nag-appears sa gitawag nga the right choice sa ating nga kabuhi? Maybe, wala na sa iban pa, kundi ang gitawag na wrong choice. Amo na ang nag-aapekto sa aton, amo na nag-effect sa aton ng mga righteous sa aton nga kabuhi, ng mga butang. Ginagiyahan ka sang Dios sa insakto nga dalanon, pero may arak ka sang imo nga pagpili. That is a wrong choice. That's why ang insakto nga mga pagpili, insakto nga mga choice sa imo nga kabuhi nagakaapektuhan because you choose a wrong choice sa imo nga life. Relying on your wisdom or intelligence means you will mislead you. It means kung mag-rely ka, kung magsalig ka sa imo nga kaalam, sa imo nga intelligence, amo na ang magaguba sa imo nga direction sa Ginoo. Many times we try to figure things out of situation, yet we don't always have all the information. Sometimes ginatry natin, pero not all the information mag-gather natin. Yes, mabatian natin ang mga testimony nila, makahamba ka nami kayo, pero mas lahijod or mas lainggit sa imo nga kabuhi kung ikaw maka-experience sa sini nga bagay sa imong life. Mas ma-experience nimo ang power, ang gahom sa Ginoo kung hindi ka magsalig sa imong kaugalingon nga kaalam. The second part of the verse na inahambas ang pulong sa Ginoo, trust in the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding, not to depend on our understanding of things because we could be wrong. Hindi pagdipindihin kung anong ikasarang mo, anong kaalam mo, ano ang pwede mo mahimo, hindi pagdipindihin. Maybe, gabal ka, this is my choice, this is correct. But, yes, in you, sa tawhanan nga butang, makahambal ka, nami, tahong, pero sa kapangan sa Diyos, that is a wrong choice. Kay nagsalig ka sa imo kaugalingon, hindi sa Ginoo. That's the wrong choice. Kinanglan mo i-let go kung ano ang ginapaminsan natin, and you know, so that God can show you the truth. Kinanglan natin i-let go ang mga butangan ng may arat ka, agud ipakita sa Ginoo ang mga insakto at kamatuoran sa ato nga kabuhi. Kaya kung hindi natin i-let go, hindi maplastar sa Ginoo. Paano na ibutang sa Ginoo? Di ba? Paano na ibutang sa Ginoo? Kung ang imo utok, puno na sa imo kaugalingon, nga pati nga ikasaran, puno na sa imo nga pride. Paano na iplastar sa Dios? Ayos lang guys, istoryahanay ka mo, hindi nimo mag-gather ang mga information sa imo mga upod kung ikaw lang ang naghahambal. Allow them nga mag-speak sa imo, nga mag-gather mo ang mga information, nga mas masanagan ka, nga mas makita nimo ang mga ideas nila. And same with the Lord. Allow nga ang Ginoo mag-install sa mga kamaturan sa imo nga panguna-una, sa imo tagpusoon, agud nga i-plaster ka sa Ginoo sa insakto nga dalanon. Di pala? Paano ka i-plaster sa Ginoo sa amuna nga bahin sa imo nga kabuhi? Paano yan ka ibutang sa sentro? Paano yan ka ibutang? Kung may arat kayo kaugalingon nga pagpili, may arat kayo kaugalingon nga choice sa imong life, may arat kayo kaugalingon nga desire. Paano yan kayo plaster? That's why agud plaster ka sa Ginoo
ibutang sa impong na una, nga iisulan ka sa kamaturan, sa pulong, sa Ginoo. Kay amo na ang magagiya sa aton. And also the Holy Spirit show us, ang balang Espiritu magapakita sa ato sa itawag nga truth in every situation na aton ginaatubang sa aton nga kabuhi. Now, remember in Israel, in the book of Judges, I think Judges chapter 17 verse 6 na siguro, nga si Micah may ginhambal dira, anong ipakita da? Nag-abot sa punto nga mga taga-Israel, wala sila sang king, wala sila sang hari. In Judges chapter 16, wala sila sang hari. Anong ginimo sa mga taga-Israel? May nagiya sa ila, may naglaygay sila sa isakto madalan. Wala. Anong ginimo sa mga taga-Israel? Gusto sila sa ila nga kapuhi nga wala sang direksyon. It means, kung ang imo kapuhi wala sa ginplastar sang Ginoo, nagapagusto ka lang, wala ka sang pagiya. Agod nga giyahan ka sa Ginoo sang straight nga pag nga dalanon, trust in the Lord with all your heart and do not depend to your own understanding. Ay ang Ginoo magaplastar sa imo sa isa ko nga dalanon. Katapusan ka dira ko magapros, not only to trust in the Lord with all your heart and do not lean to your understanding. And verse 6, same nga araw na ako makita naton, anong hambal sa Ginoo? In all your ways acknowledge Him. In all your ways acknowledge Him. Bisa ano, hindi malikawan na may pagkatikalong ka. Ako nagiti ba? Perte, di ba? Ako nagiti, hindi pa masarangan. Bisa ba sa dalugon o sa katsilik, kaya pwede mo kasaka sa katsilik, kaya may gamay ko na ang na, Pastor, grabe ka man, hindi man budday ang dalan. Doon na ang balon na ako pa yung pangutulon, nagawa na wala. Pero it means, you are nothing without God. Ang ginasapat ko na lang sa ila, na grabe ka magutulong sa mga dandog na dalan, naanad naman ko sa amo ng kadalan. That's why, siling ko sila, doon ka normal na lang. Pero, ang ginahambal sa Ginoo, acknowledge Him sa bukos mo nga kinabuhi. Kilala ang Ginoo. Moses as an example. In the book of Numbers, I think, may arad nga punto na si Moses ginpakalain ni Miriam kag ni Aaron nga iya nga utod. Nga siling ni Miriam kag ni Aaron sa mga taga-Israel, niya ang Ginoo lang bala nagapakistorya kay Moses. Sa aton man nagapakita ang Ginoo, sa aton man nagaplastar ang Ginoo. Pero nagsabat si Moses, ginsikwa siya ni Moses, wala. Ginpabayaan lang sila ni Moses until nga ang Ginoo ginpatawag sila. Nga until ginpatawag si Aaron, si Miriam. Kagitagaan si Miriam sang katul-katul sa lawas. Kaya nga naman, kaya ay wala iya pakialam si Moses sa ila. Kaya ang gusto lang ni Moses kung paano maging humble sa atubangan sang Ginoo. Di amo nga na sa atin, kinanglan natin maging humble sa pagpangalagad sa Ginoo. In the book of Numbers, chapter 12, verse 3 or verse 4, it means, in all thy ways, acknowledge Him. It means, involve God in all our ways. In this way, we give Him to direct the step and right direction. It means, ang Ginoo, hindi ka iya maghahatag sang insakto nga pagpangtikang kag insakto nga direction sa aton nga kabuhi kung gina-acknowledge nato ng Ginoo. Di ba lang sa mga prophets, sa mga apostle, sa sumulunod sang Ginoo? Wala sila din pabayaan sa Ginoo because sa ilang nga kabuhi, they acknowledge the Lord. Ginakilala nila ang Ginoo. That's why, ginagiyahan sila sa Ginoo sa insakto na dalanon, wala sila ginapabayaan sa Ginoo no matter na anuman ang ilang ginasugata, anuman nga sitwasyon sa ilang ang kabuhi. Tiyan mo man na sa aton, i-acknowledge niya nga ang Diyos
nagapati gidya sa aton kabuhi nga ang Dios siya ni gidya naton nga ibutang katingali ang Ginoo sa tanan nga mga bahin sa aton nga kabuhi. Agud ni iplastarya kita. Ipakita iya sa aton. Ano man nga makabudaya na sugatan sa prophets, apostle, gipabayaan sila sa Ginoo? Wala. Ginbayaan sila sa Ginoo? Wala. Ano ginimo sa Dios? Gingiyahan din sila iya. Wala sila gipabayaan. Damo nagaupo, nagaupang sa ila, damo nagapersecute sa ila, pero wala ato nakatandog sa ila. Kay ang Dios nagagiya sa ila in Christian life sa aton nga kabuhi is one nga kinahanglan naton mag-surrender sa Ginoo. It means if you acknowledge the Lord sa imo bugos nga kinabuhi, it means nagapahayag, nagapakita nga ang bugos mo nga kabuhi gin-surrender nimo sa Ginoo. Di ba la? Gin-surrender mo sa Ginoo. Anong purpose nga nagasalig ka sa Ginoo? Anong purpose nga wala ka nagadepend sa imong kaugalingon kung wala mo gintugyan ang bugos mo nga kabuhi, wala mo ginsalig ang bugos mo nga kabuhi? That's why when you trust to the Lord, when you depend to the Lord, nga gina-acknowledge mo ang Ginoo, nagapakilala lang nga gina-surrender nimo ang imong nga bugos nga kabuhi sa Dios. Wala na sa doubt, wala na sa kung ano pa nga bahin, ang tanan. You acknowledge the Lord. God is part of every area. Sang imo nga kabuhi, sang ako nga kabuhi, sang ako nga kabuhi, sang kananta na ginahimo. When you are intimate with God, you give Him access to your life, not just a part of it. Again, when you are intimate with God, you give Him access to your life, not just a part of it. It means, kung may ara ka intimate relationship sa Ginoo, gina-allow mo na may ara ka access sa Ginoo. God's way is a perfect, and He makes your ways secure and righteous. Ginasecure gali sa Ginoo ang atong nga ways nga maging matarong kita nga sa diin nga maghimo kita sa mga butang sa aton nga kabuhi, that is a way nga perfect. It means nagapakita also sa itawag nga reflection on God's way. Kung ara kita sa Dios, kung nagasunod kita sa iyang kabubuton, sa iyang dalanon, it's also nagapahayag sa ginatawag nga reflection on God's way. Nag-reflect na sa Ginoo. Kung anong ginahimo ka bilang isang Kristohano, nag-reflect na sa Diyos. Di ang pamangkot, anong reflection ta sa Ginoo? Anong reflection mo? Anong reflection ko? Sa pagpangalagad ta sa iya. So kabay pa nga ang pulong sa Ginoo magapahayag sa aton sa sining aga naintindihan natin. If we trust the Lord in all your heart and lean at your own understanding and you acknowledge God, remember, God, He shall direct your paths. Kamangkot, before ko mag-close, who leads you? Again, who leads you? Do you walk in your own counsel? Or basi nagasunod-sunod ka lang sa iba? Agod nga i-direct sang Ginoo ang imo nga dahil sakto nga dalanon, anong sining sampulan sa Ginoo in the book of Proverbs? Again, trust in the Lord with all your heart and lean at your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Kung ginahimo mo na ang ina mga butang sa imo nga kabuhi, sining sang Ginoo, and He will make your paths straight. Kabay pa ang pulong sa Diyos, magpakamayo, magpapandoy. Kita salamat Lord sa imong pulong na nag-remind sa mo. Salamat sa imong kaayo pagkatutong Ginoo. Kabay pa ini mga pulong na simple Ginoo, magabiling sa among pangunahuna pag maintindihan namon. Nakabay pa anuman ang among ginatubangan, but still
i-embrace ka namon Ginoo, i-honor ka namon sa amon nga kabuhi. Salamat naman kay ginampong namon tanan sa imo in Christ's name. Amen. May umaga sa mga tanan. We praise God for His message. Hindi magandang natin sa Sinabi. Especially, we would like to announce sa inyo for this year, Pastor Jeffrey, nakasin siya formal na kaya siya sa iyang work din sa salon. So, hindi katapusan yung dito, wali niya sa aton. And the next Sunday, the last message dito sa Nalugon, and the first week of September, na siya the whole month of August. Kaya the month of September, we'll start as a senior pastor dito sa may Tugkod Baptist Church, somewhere part sa Marco City. So, before we send Pastor Jeffrey to other place, gusto na po siya i-recognize, pagpasalamatan for 5 years na nag-work siya sa aton naging part siya sa aton ministry, especially dito sa Dinugon, and to support man sa aton mga ministries dito sa Blessing Salon. So, magpasalamat kita sa Ginoo sa 5 katuig na one way or another, I believe niyang buhi namin sa kapag-amayo, nag-contribute kung anong mga ministry na may ara kita, isa na siya sa mga binggamin sa ating So, on behalf of Salon Fellowship Baptist Church, Mr. Jeffrey, salamat din for 5 years of service dito sa Salon. I hope na still ang inyong iglesia as your home church still open para sa inyo. After 1 year, gusto mo din magbalik, open din. Okay. Pero again, salamat din sa inyong pagservisyo sa sining iglesia. I hope gabihin ka man, butang sa Ginoo, gabito niya ka dito sa pamaagi na magtubo ang autoran mo na may mga kalabo sa kaluwasan because of your ministry. So, salamat din. Hindi ko bayaran ang inyong pagservisyo. So, before we proceed and sa ating intention of praying, may I request everyone to please stand. May I request Pastor Jeffrey to please stand. Mapray kita sa iya sa mag-uong ministry niya at sa Ginoo sa iya. Shall we pray? Our most gracious Father God in heaven, we would like to praise you and thank you for being good to us, especially for your calling in full-time ministry, to work with you, O God, to work in your vineyards. Salamat Ginoo na isa kami sa nagtawag nimo, and one of that is Pastor Jeffrey. We praise you, O God, and thank you for using him sa sining iglesia for 5 years. Pabakod mo siya ginagawa sa puso, na-sustain ang ministry na sa Danugon. Pabalo kami kung ano kabudlay sa ngalan na sa Danugon. Pabalo kami kino kung ano ka budlay ang nagyan niya drapin mo. At salamat amay sa piyak sa sinat ng mga butang kung hindi pabayaan o naging minuto. Ginoo, salamat na gitagaan mo kami chance na makatrabaho po sa iya sa iyong ministry sa sulod sa iyong katuig o sa iglesia sa Salon. Salamat Ginoo sa iyong kabuhi na nanging pagkamayo sa aming tanan. Tanan kami, Lord, may mga experience po sa iya, may mga memories na hindi naman balikan. We grow in our relationship with you and isa sa mga gingamit ng siya mo. Thank you for the relationship that we have. Thank you for the partnership na may arak kami Ginoo while we're ongoing in the ministry. For 5 years Ginoo, na pagkatanay namon, personally as a pastor Ginoo, as a co-worker, salamat kay Lord sa iyang nakabuhi. Gigamit mo siya Ginoo, pagkitagaan mo ko chance na makatrabaho ko sa iyang Ginoo. Salamat sa iyang attitude, sa iyang kapisan, sa iyang kaluman, humbleness, sa ministry, to recognize that without you, we can do nothing, but just to rely in the strength ihatag mo siya Ginoo. Salamat sa iyong sa iyong pulong, maging gamit mo siya
sa pagpalapot dito sa mga tanong sa pagtandog sa tagsa-tagsa ang mga kabuhi. Lord, we pray for this morning, hindi lang ini pagpangamuyo ng pagpasakamat na ginhatag mo siya sa amon for 5 years. But at the same time, we pray, O God, na padali ka, Lord, magagamit ni Lord sa kasulat. It is our desire always na maka-work siya good sa manawik-wik ng tiniwig sa iyong kabuhi, kasama ng kabuhi. But it is your will, O God, that you send us sometimes pastors in different places. Kaya mas gusto mo pagiging gagamiton sila, Lord, and to another experience to grow spiritually in the relationship sa iyong Ginoo through the churches na hindi mo kami gamitin. Lord, ang pangamuyo, please, Pastor Jeffrey, kaya isa sa inyo sa kaalam, na ang ibalang Espiritu ang mag-guide sa iya, preserve ang iyong kabuhi, Ginoo, desire to have a deeper relationship with you, so that you will know the guidance of the Holy Spirit as He lead sa Iglesia Dracula sa Pagod. Lord, pamakurang yung tagipusan. I know this is a new ministry ng hatang mo sa iya. But I know ang damo siya, Lord, sa gataon ng kabuglayan. Pain, struggles in the ministry. Sometimes, Lord, many people will doubt Him. Many people, question about Him. At the same time, about na Lord, manakapoy siya sa inyong hinikuton. But Lord, I pray, and we pray as a church of Salong Fellowship Baptist Church, the Lord, please, piligis pa siya yung praying. Gamit napagin siya dito sa pagpod, na sa pagdala mo siya dito, Ginoo, mas kabalo ikaw kung anong maayo para sa iya. And I believe, mas gamiton mo siya, Ginoo, dito sa pagpod. So, Diyos, on behalf of Salong Fellowship Baptist Church, Lord, we are grateful to have Pastor Jeffrey. And at the same time, Lord, we are thankful maging gamit mo siya diri. But we are happy and follow your will sa iyang kabubuton to lead him another place of work dito sa Pagpod. Ang pangamuyo is tigil siya hindi siya pagkabay while doing this ministry dito sa Pagpod. So salamat May sa tanan-tanan na ginhimo mo sa Salong Fellowship Baptist Church with Pastor Jeffrey. So we commit him into your hand with all praises and thanksgiving in Jesus' name. Amen. On behalf of Salong Fellowship Baptist Church, Pastor Jeffrey, thank you again for the ministry na spent with this sa Salong for 5 years. I want to please stand as we sing our closing hymn. Faithfulness, oh God.
Let's pray. Salamat Ginoo, nakutong din nga Diyos, ikaw sa among kabuhi, ikaw gid ang Diyos nga imuno sa among tanan kinahanglan, nagahatag sa pusog pagbago Ginoo. Salamat sa mga pulong nga nagarimen sa amo, nagapadayon sa pagtulog Ginoo sa among kabay pa atong mga pulong nga pili sa among kasing-kasing kaguna nga naman nga sitwasyon among ginasugata, magadepend kami gapon sa imo sa among kaugalingon. Salamat Ginoo at sa mga padayon, mga iladlaw ang pagkabangon, di kami Ginoo sa pagkatumbang sa mga bagong pagpilaw, mga bagong circumstances Ginoo, na ang mga sitwasyon, ikaw sa gyapon na himaya, mag-glorify sa among kabuhi Ginoo. Salamat Ginoo sa tagsa-tagsa nga sabihin, nagkaris ng iglesia, nagalaga, nagsimba Ginoo sa imo, sa Espiritu pagkumuturan. Sa paulit na mga di kami, diyahe kami, na makalabot kami sa mundo, sa pagmalay, sa safety Ginoo. Pagkatanan, ginatubiyag ginamo sa imo, ginasaling pasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus, ng Diyos kaguluwas. Amen.